Sa lahat ng mga hudlom at barumbadong nilalang sa mundo, si Mang Siano ang magpapatunay na hindi lahat ng barumbado ay sadyang ipinanganak para maging isang buwang sa isang angkan. Sadyang may dahilan kung bakit nagiging masama ang isang tao, kung bakit naging isang pasaway, at masasabing pabigat ng isang lipunan. Pero huwag mapanghusga. Sila man ay nabibigyan ng pagkakataong malihis sa kabutihan ng landas at ang misyon sa mundo. Mabigat. Siano anak, lasing ka na naman. Butit alam mo pa ang daan pa uwi. Kailan ka pa magigising sa katotohanan? Wala na ang asawa mo. Wala na rin ang kambal na anak ninyo. Kung nakinig ka lang kasi sa akin. Kapag nakaharap ko na si San Pedro tay, malamang gising na ako niyan. Hay. Sagot niya lamang na tila wala na sa sariling katinuan dahil sa sobrang kalasingan. Walang gabi na hindi siya naglalasing, nang sa gayon ay mahimbing siyang makakatulog at hindi na niya maalala tuwing gabi ang bangungot na nangyari sa pagkawala ng kanyang mga kambal at sa mahal niyang asawang si Magdal. Nangyari yon matapos niyang paulit-ulit na tanggihan ang pagiging albularyo. Ngunit hindi siya naniniwala na dahil sa hindi pagtanggap kung kaya't namatay ang mag-iina niya. Kapag hindi mo tinanggap ang iyong kapalaran, hindi ka tatantanan ng mga pagsubok sa buhay Siano. Maano ba't hindi mo gustong tanggapin ang pagiging albularyo? Alam mong makakatulong ka sa mga tao, hindi ba? Abay masarap sa pakiramdam kapag may napagaling kang tao. Kita mo naman, ang mga anting-anting na ibinigay ko sa iyo, lahat kumagana. Kabal, tagabulag, lahat kaya tiyak akong kayang-kaya mong maging manggagamot. Higit na mas magaling kaysa sa akin, anak. May mga hindi rin gumagaling sa panggagamot mo, tay. Kaya ayokong marinig ang lahat ng panlalait na ginawa nila sa iyo na mangyayari din sa akin. Masyadong maiksi ang pasensya ko. Baka mapaslang ko lamang sila kapag narinig ko yun. Hindi mo dapat pinapatulan ng mga ganyang bagay. Ang mga kagaya nila ay mga taong may inggit na taglay sa sarili. Kaya hindi gumagaling ay dahil sa wala rin silang tiwala. Nakadepende rin yan sa kanila, anak. Kaya kung meron mang taong hindi gumagaling, sila rin yung may kagagawan. Ikaw iyang pagiging barumbado mo. Tigilan mo na yan. Hindi ka naman ganyan dati. Biglang tumahimik kaya nilingon siya ng kanyang ama. Wala na. Tulog na ang buong diwa niya at ilang sandali pa nga ay nagsimula na itong humilik. Nailing na lamang si Mang Dadoy sabay palatak. Kumuha na lamang ito ng unan at kumot para sa kanya. Pinatay na lamang nito ang lampara para sa magdamag nilang pagpapahinga. Alas 5 pa lamang ng umaga nang bulabogi ng mahimbing nilang pagtulog. Kusot niya ang kanyang mga mata sabay hilot ng kanyang sintido. May hangover pa siya dahil sa ilang bote ng alak na nainom nila ng kanyang kaibigan at habang palabas ng bahay ay napansin niyang nakasunod sa kanyang ama. Ano ba't pagkaingay naman sa labas? Anya sabay lingon sa ama. Hindi ko alam. Tingin ko ikaw na naman ang kailangan. Ano na naman bang kabulastugan ang ginawa mo? Wala tay, hindi ako nagwala kagabi. Umuwi ako na maayos. Malalaman natin yan. Tugon ni Mang Dadoy. Sinilip niya ang labas. Nagtaka siya dahil maraming tao. Nakiusyoso at nakapagtataka. May 3 parak na nasa kanilang bakuran. Pasilip-silip sa loob ng bahay. Mukhang may kailangan talaga sila sa atin. Buksan mo na nga lang. May atraso ka nga yata. Wala nga tay. Ano ba yan? Reklamo niya. Binuksan na lamang niya ang pinto upang harapin ng mga ito. Walang ideya na siya ang tunay na punterya ng mga yon. Ikaw si Siano, hindi ba? Tanong ng isang pulis. Magandang umaga po, sir. Opo, ako nga po. Ano po bang may paglilingkod ko sa inyo? Isang pulis ang lumapit. May hilang minor de edad na lalaki, si Oman, anak ng kapitbahay ng tindahan. Siya bang nakita mong kasama ng biktima? Kumpirmahin mo nga bata.
Tanong ng isa pang pulis sa binatilyo. Siya nga po, si Kuya Shano. Siya ang kasama ni Kuya Regan na nagiinuman sa harapan ng tindahan na katabi namin. Kagabi nang lumabas ako para gumamit ng kasilyas. 8:30 na yun. Nagtatagay sila at nagbabangayan. Ay, ako nga yun. Bakit, may problema ba? Nagnakaw na naman ba si Regan? Dinamay na naman ba ako ng lokong yun? Sumama ka sa amin sa presinto, Shano. May karapatan kang manahimik. Anumang pahayag na iyong bibitawan ay posibleng maging ebidensya laban sa kasong isasampa laban sa iyo. Uwi ka ng isang pulis. Sabay posas sa kanyang likuran. Wala siyang nagawa. Nagulat siya sa biglaang akusasyon na hindi niya inaasahan. Kaso? Anong kaso? Nagnakaw talaga si Regan. Pambihira naman ng taong yun. Dinamay talaga ako. Eto na nga ba yung sinasabi ko sa iyo, Shadow? Ayan, edi nadamay ka na naman. Patay na si Regan na sinasabi niyo. At ikaw, Shano, ang pangunahing suspect dahil kayo namata ang huling magkasama. Nayari na? Ano? Patay na si Regan? Ay, hindi ganun kasama ang anak ko. Hindi niya magagawang pumaslang. Totoo ang sinasabi ni tatay. Mukha lang akong hudlom pero mabait akong kaibigan. Saka yung bangayan namin. Tungkol lang naman yun sa sisiw at inahin. Kung alin sa mga itong nauna, yun lang naman yun eh. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Alam na namin ang ganyang estilo. Ano bang estilo ang sinasabi niyo, sir? Mabuting tao ako. Naging lasinggero lamang ako pero kahit kailan hindi ko pa ginawang pumaslang ng tao. Barumbado ako, oo. Udlom nga yata. Pero hindi ako kriminal. Totoo, hindi magagawa ng anak ko ang pumaslang. Sa presinto ka na mag-ingay. Doon ka magpaliwanag. Sa ganitong kaso kasi talagang diretso ka ng hihimas ng rehas. Wala pang 24 oras mula nang mangyari ang krimen. Huwag naman pong ganito, sir. 2 buwan pa lang namatay ang asawa ko. Kasama pang anak ko. Maliit pa nga lang eh. Nawala na agad ang buhay ko. Ngayon ako naman ang iluluklok nyo sa kulungan. Ano bang nagawa ko sa mundong to at kay aga ko naman yatang pinaparusahan? Sus. Sa presinto ka na magdrama mamaya. Doon ka gigisahin ng mga kabaro ko. Wala siyang magawa dahil sa pinanindigan na nga ng mga ito na siya ang pangunahing suspect. Wala rin siyang maiturong saksi dahil sarado na ang tindahan ng mga sandaling yon. Habang sila'y nasa labas pang nagtatagay. Wala nang ibang tao pa na naroon. Dinala siya ng mga ito at wala siyang magawa, maging ang kanyang ama. Pampihira naman kasi itong si Panoy eh. Dinagdagan pa ng malaking bote ang inumin namin. Iiwanan lang din naman pala kaming dalawa ni Regan. Ako patuloy ngayon ang naging suspect. Sambit niya sa kanyang isipan. Pagdating sa presinto ay diretso na nga siya sa loob ng bilibid. Nagwala siya at hindi niya matanggap na iyon ang kinahahantungan niya. Inosente siya at walang ginawang krimen. Malinaw pa niyang naaalala ang pamamaalam niya kay Regan na mauuna ng umuwi dahil antok na at baka makatulog na naman doon sa harapan ng tindahan. Sir naman, inosente po ako. Porke ba mahirap lamang ako madali niyo na lamang akong akusahan sa bagay na hindi ko naman ginawa. Sambit niya na nasa loob ng rehas. Hindi niya naisip na may mabubulabog siyang mga taong nagpapahinga. Hoy, ang ingay mo. Tulog pa kami rito ah. Tumahimik ka kung ayaw mong basagin yung uso mo. Saway sa kanya ni Boss Bakal, ang lider-lideran sa rehas na yon. E di bumangon kayo dyan, umaga na. Hayop naman, pakikialaman pa pati pagsasalita ako. Biglang may lumapit sa kanya at binatukan siya. Ari ko! Sambit niya sabay lingon sa taong humampas sa kanyang batok. Siga ka, kay bago-bago mo pa lamang dito. Ano, lalaban ka ba? Naku naman pre, bakit mo naman ako binatukan? Ganun ba dapat salubungin ang bagong pasok sa rehas? Gusto ko lamang patikimin ka. May angal ka ba? Ako si Boss Bakal. Silang lahat sa akin nakatingala. Lahat ng utos ko ang sinusunod dito. Lahat dahil ako ang kanang kamay ng direktor. Kaya sa susunod, wag na wag mo kong masisigawan dahil pahalikin kita sa inodoro. Walang iya naman kung buhatin ang sarili.
Anong pakialam ko kung boss bakal ka rito? Kung bubutasan ko kaya yung gilid mo, tatagas pa rin naman dyan ang likido. Kaya paanong naging boss bakal? Saan banda ang tigasin sa'yo? Aba, matapang. Matinding bumanat. Gusto yata tayong subukan, boss bakal. Patikimin mo ng bakal na kamao at mga paa mo, boss bakal. Subukan nyo lamang idapo yung kamay nyo sa akin. Babasagin ko talaga ang buto ninyo. Hindi na makikilala ang pagmumukha nyo pag nagkataon, kaya wag nyo akong subukan. Halakakan ng mga ito. Nagsimulang inikutan siya tila nayayabangan sa kanyang katigasan. Hinarap siya ni Boss Bakal. Tinitigan ito mula ulo hanggang paa. Halos lamunin na sa sobrang galit. Malaki rin ang katawan nito. Matangkad ngunit hindi siya natatakot sa laki ng katawang mayroon to. Alam niyang alanganin ito sa lakas. Huwag na huwag mo akong sisigawan sa harapan ng aking mga bata-bata. Baka bigla ka na lamang mawala sa bilibid na ito at walang makapagturo kung anong nangyari sa'yo. Hindi mo gugustuhin yon. Buka ba ako nanginginig sa banta mo? Subukan nyo lamang dahil sa ospital ang pagsak nyong lahat. Mas lalong tumindi ang galit ni Boss Bakal. Sa pagkakataong yun ay lumipad na ang kamao nito. Ngunit mabilis niya yung nasangga. Gamit ang kanang palad niya, tatlong magkasunod na suntok ngunit lahat ng iyon ay naharang. Tila napahiya ito sa mga tauhan. Kaya ginamit naman nito ang galing nito sa bakbakan. Gamit ang kombinasyon ng kamay at paa. Ngunit nagmistulang pinaglalaroan niya ang nasabing Boss Bakal ng bilibid. Hayop ka! Mapapaslang kita! Paano mo naman ako mapapaslang kung bawat atake nyo'y nasasalo ko lang? Ay pagkahinang bakal naman na re. Sige, atake lang ng atake baka sakaling swertehin kayo. Kinakantsawan mo pa ako, hindi nakakatuwa. Kayong lahat, kuyugin nyo mayabang na baguhang ito. Pagtulungan nyo ng mayabang na yan nang malaman niya kung sino ang kinakalaban niya. Agad siyang pinagkumpulan ng mga yon. Ngunit nang mistulang mga laruan at ramdam niyang napakagaan lamang nila. Minsan dalawa, minsan tatlo. Pinagsasabi lamang niya ang mga itong itapon. Kapag sa rehas tumatamay napapahiyaw, ang iba'y nawawalan pa ng malay. Wasak ang kilay, putok ang bibig at mag-asawang black eye. Bali ang kamay at kung ano ang mga sinapit na mga presong umatake sa kanya. Ang iba'y natakot nang lumapit sa kanya nang makita ang sinapit ng mga kasama. Mabuti na rin ang sa ganun ay hindi na niya ito masaktan pa. Alam niyang may mga pulis na nakatingin sa kanila sa labas, ngunit parang wala lamang ang mga itong pakialam. Dumating lamang ito nang marami nang nakatihaya, ang iba'y nakadapa at hirap na bumangon. Naghihiyawan ng mga ito sa sakit dahil sa ginawa niya. Wala siyang magawa, dumipensa lamang siya. Kung hindi lang naman nagyabang ang mga ito, hindi rin naman siya tatantanan kung hindi niya babalian ng mga kamay at bibigyan ng maraming pasa sa katawan. Saka lamang dumating ang warden at ang mga kasama nito nang makitang marami nang namimilipit sa sakit. Ano bang kaguluhan nito? Sino na naman ang may pasimuno? Tanong ng warden. Siya po, warden. Siya po yung bagong pasok na mayabang. Turo sa kanya ng isang namimilipit sa sakit habang nakahiga at nakakapit sa rehas. Umagos na rin ang masaganang dugo nito sa kilay. Ako pa talaga ngayon ang tinuturo nyo matapos nyo akong pagkaisahan? Sa itsura mong yan, mukha ka bang napagkaisahan? Ni isang galos wala ka, samantalang kaming lahat. Tignan mo ang ginawa mo. Puro pilay. Walang hiya ka. Nagmayabang ka namang Boss Bakal, di ba? Bakit ka napilayan? Dapat matigas ka. Hindi ka dapat nagkakaroon yan. Kita nyo na, Sir Warden. Mayabang talaga yan eh. Ako pang mayabang. Pambihira. Kayo itong naunang manugod. Kita mo naman ang daming tauhan mong loko ka. Tama na yan. Kaya bago-bago mo'y ganyan ka na kung magyabang. Hala, damputin nyo ang isang ito. Tignan lang natin kung hindi magtanda. Abay sa labas mano sa loob ng kulungan ay talagang napaka-impacto nito. Mabuti siguro'y bawasan natin ng kaunti ang enerhiyang taglay niya sa katawan. Masyadong napakataas.
Tawanan ng mga pulis na kasama ni Warden. Naganda ang mga ito dahil ang mga ito ang magbibigay ng parusa sa kanya. Ginagalit niyo ang isang tao, tapos kapag napuno at nilabanan kayo masama na agad. Iba na talaga ang takbo ng mundo ngayon. Biktima na ang mga nagpasimuno. Walang karapatang dumipensa ang mga gustong apihin. Ang dami mo pang satsat. Hala, dalhin niyo na yan at masampulan ng buhay dito sa Bilibid. Nakakarinding pakinggan ang kayabangan. Masyadong hambog. Galit na wika ng Warden. Pagdating sa isang madilim na kwarto ay pinadapa siya ng mga ito sa isang kama. Ginapos sa mga kamay habang nakadipa. Bago pa man mangyari ang gagawing kastigo at ano pang pananakit ng mga ito sa kanya, ay inusal na niya ang latin na pampabuhay sa bisa ng kabal ng kanyang katawan. Kaya nang pinaghahampas siya ng mga ito'y tila baliwala lamang sa kanya ang lahat ng yon. Halakakan ng mga ito habang walang tigil ang ginagawang paghampas sa kanya. Ano na bata? Buhay ka pa ba? Ang tahimik mo dyan ah. Akala mo ba matapang ka? Tignan lamang natin kung anong itsura mo paglabas dito. Hinampas siya ng hinampas ngunit pakiramdam niya ay isang tela na pinaghahampas sa katawan niya at kahit kaunting sakit ay wala man lamang siyang madama. Hindi man lamang niya naramdaman ang pagod gayong 2 oras na ang mga itong humahampas sa kanyang katawan. Pinailawan siya ng flashlight kaya naipikit niya ang kanyang mga mata. Muli na naman ang mga itong naghalakhakan. Mukhang patay na ito eh. Hindi na nagsasalita. Hindi na rin gumagalaw. Mahina naman pala. Kanina siga-sigaan, akala ko pa naman ang tapang. Nasaan na nga ba ang tapang na mayroon to? Bakit ang tahimik? Nakatulog lang siguro yan, napagod siguro sa pagsalo ng hampas sa katawan. Pero malakas pa yan sa kalabaw. Mukhang may katawang bakal ang lalaking yan eh. Ano't parang wala namang pasa ang katawan ng lalaking yan. Kahit marka ng pagkampas natin hindi nababakasan. Natatamaan ba talaga yan? O baka naman hindi? Puro pasaka mo, Warden. Sa liwanag lamang yan ang flashlight. Kapag sa liwanag yan sa labas ay tiyak na magkukulay lila na yan. Kita mo naman, hindi na umiimik. Iniinda niya na sakit sigurado. Halakakan muli ang mga ito. Maya-maya pa'y naramdaman na niya ang paggalag ng kadena sa kanyang kamay at paa. Pinagtulungan pa siyang pabangunin ng mga yon. Inakalang nasasaktan at mabigat ang kanyang katawan. Ang hindi alam ng mga ito, para lamang siyang minasahe at walang naiwang marka sa katawan niya. Matapos gawin sa kanya ang karumal-dumal na bagay na yon. Napansin yun ng ibang opisyal na mga pulis. Nagsimula mga itong humanga sa kanya. Marami ang nagdududa sa tangan niyang isang taglay na katangian ng isang antingerong may kabal. Pagdating sa loob ng bilibid ay isang kaidaran niya ang lumapit sa kanya. Bigla siyang naalerto kaya itinaas nito ang mga kamay. Uy tol, kalma lang. Ako to, si Mulong. Magkatabi tayo ng tulugan. Huwag mo na akong hiritan ha. Idolo pa naman kita. Huwag mong sirain ang paghanga ko sa'yo. Tauhan ka rin ba ng boss bakal na yon? Nasaan na yon? Napakayabang. Hindi rin naman pala kaya. Magpapatulong ba naman sa napakaraming tauhan? Walang iya. Nasa ospital pa. Sa tindi ba naman ang ginawa mo sa kanila maging si Direktor ay napahanga. Abay napanood pala ni Direktor ang bakbakan nyo kanina. Dinig ko ay susuka na raw nun ang boss bakal na yon at ikaw na yung papalit sa kanang kamay niya. Ang astig, hindi ba? Lintik na yan. Akala niya naman kakagat ako. Hindi ako magtatagal sa bilibid na ito. Makakalabas din ako rito. Alam ko dahil inosente ko sa kasong binabato sa akin. Dinig ko wala do piyansa ang kaso mo. Murder Kaya mukhang pagdudusahan mo yun dito habang buhay. Sinakal niya ito sa galit niya kaya muli na naman itong nagmakaawa. Ang tindi mo naman hindi ka ba talaga papaawat? Wala akong pinaslang. Baka ikaw ang una kong mapaslang kapag inulit mo pa yan. Hindi ako magtatagal dito dahil wala akong dapat pagbayaran dito. Kalma lang boss, apakagaling mo. Alam mo ba yun, ang bilis ng mga kamay mo. Pero huwag mo naman itong gamitin sa akin. Alam mong takot ako sa iyo Nanginginig ang kalamnan ko kapag nakita ko ang mga kilos pamatay mo. Napakatindi. Ano bang kilos pamatay? Anong akala mo sa akin mamamatay tao? Ay hindi idol, kalma lang.
Pero basta, yung bilis ng mga kilos mo alam kong pamatay yun eh. Pasensya na kung natakot kita. Pero totoo naman, napagbintangan lang ako. Wala pa ako napapaslang at hindi ko gugustuhin pumaslang. Pwera na siguro kung talagang hahamakin ang sarili ko. Mapapatunayan ko rin ang sarili ko balang araw. Paano yan? Mukhang korsonada kayata ng direktor na yon. Ang tindi mo sa bakbakan eh. Kaya siguro napagplanuhan kang gawing tauhan sa gabi. Wala akong pakialam sa direktor na yan. Saka anong tauhan sa gabi? Hindi ako papayag anumang gawain na yan. Naku, hindi kanya titigilan, tiyak yan. Korsonada ang mga kilos mo eh. Mga demonyo talaga itong mga nasa posisyon na ito. Ang daming mga totoong kriminal at maraming kalaban sa labas. Madalas mga may pera. Pero malayang gumala. Walang pagsisisi at hindi pinagbabayad dahil nadadaan sa suhol. Ganito na yata talaga ang mundo. Wala na tayong magagawa pa dito, idol. Ewan, nagmumukha lang talaga tayong mga tanga lahat. Anya matapos sumugot ng maraming hangin. Pero teka, kanina ko pa napapansin ang bagay na ito eh. Ang alin bang bagay? Bakit parang wala ka man lang yatang kaunting pasa? Sa dami ng mga nabartolina dito, ikaw lang yata ang lumalabas na walang kahit na isang galos, kahit sa mga balikat man lamang. Wala yan, o siya na, sige na. Magpapahinga na muna ako at parang may hangover pa rin ako sa nainom ko kagabi. Yamats, 4 na malalaking bote ba naman ang naubos kong tunggain eh. Anyang ngunit tinawag siya bigla ng opisyal. Hoy, ikaw, lumapit ka sa akin, bilisan mo. Uwi ka ng pulis. Lumingon siya at pinanlitan ng mga mata ang pulis. Alam niyang siya ang pakay. Ako na naman. Ano na naman bang kasalanan ko? Ano bang kamalasan ng taglay ko sa katawan? Bakit lagi na lamang akong habol ng kuguluhan? Pati ba naman dito? Linisin mo lahat ng mga kubyertos at mga palikuran. Iyon ang bilin ng direktor. Huwag na huwag kang gagawa ng bagay na maaari mong ikapahamak. Baka mabartolina ka ng ilang araw. Ang masaklap ay baka lalabas ka ng bartolina na matigas na ang katawan. Para naman akong natatakot sa inyo. Pasalamat ka't malakas ang enerhiya ko ngayon. Kung hindi ay magkakamatayan tayo. Ngunit hindi ko susundin ang utos mo. Anya't tinanggap na lamang niya ang kanyang kapalaran sa loob ng kulungan. Wala siyang magawa. Iyon ang naging hatol sa kanya. Habang naglilinis siya ng palikuran ay bigla siyang tinadyakan ng isang kasamang preso. Tumawa ito habang pumupwesto para umihi. May reklamo ka ba? Ano? Baka gusto mong makatikim. Sabihin mo lang. Mukhang wala ka pa yatang ideya ya. Tulog ka ba nang mangyari ang kaguluhan? Wala akong pakialam sa kaguluhan kanina. Mga grupo yun ni Boss Bakal. Ang sip-sip na tirador ni Direktor. Buti nga nangyari yun sa mga tauhan niya at maging siya'y nagkaganon din ang matauhan na. At mapagtanto nila na hindi sila ganong kalakas. Mayayabang lang sila. Wala rin akong pakialam sa grupo ng mga yon. Alam mo ba kung sino ang tumira sa grupong yon kaya na ospital? Ano naman ang pakialam ko? Mas lalong wala akong pakialam sa mayabang na tumira sa kanila. Wala ba? Pwes, sumama ka na rin sa kanila sa ospital nang sa ganon ay malaman nyo kung sino ang taong pinagtitirapan ninyo. Napataras ito at napatigil ang pag-ihi ng marinig yon. Ngunit bago pa man ito makahakbang palabas ay naabutan niya ito ng napakalakas na tadyak. Isang preso ang dumating. Mabilis nitong tinulungan ang kasama nito kaya naging 2 na ang kanyang kalaban. Ngunit hindi niya yun ikinabahala. Hindi niya tinigilan ng 2 hanggat hindi nagkakalasog-lasog ang katawan ng mga ito. Bago pa man dumating ang mga pulis ay halos hindi na gumagalaw ang katawan ng 2 lalaki. Galit na galit ang 5 pulis na kinaladkad siya. Kailangan pa siyang pusasan ng mga yon upang masigurong hindi niya ang mga ito masaktan. Pinaharap siya sa direktor na noon ay galit na galit sa kanyang ginawa. Antindi mo, pati ka ng kamay ko na patumba mo. Ayos ka, kung payag ka ipapalit na kita kay Boss Bakal. Malaki ang magiging porsyento mo. Kahit ikaw na kanang kamay ng Diablo ay kayang-kaya kong itumba ng walang kahirap-hirap. Kaya wag mo nang hilingin na maging kanang kamay ako.
Baka mauna kitang matira. Mawawalan pa sila ng direktor. Sa galit nito dahil sa kanyang sinabi ay tinadyakan siya nito at pinagduduraan. Alam niyang gagawin nito ang bagay na yon, kaya alerto siya sa pagsangga. Kaya imbis na siyang masaktan sa tadyak nito ay ito pang nawalan ng balanse at natumba. Talagang wala kang sinasantong bata. Kahit ako na hari ng selda, nagawa mong gantyawin ng ganito. Hindi ko ito palalampasin. Hari ng mga sungayan ka mo. Walang nakakatakot sa iyo, Direktor. Iyang mga pinaggagawa mo sa mga presong mamamatay tao tapos pinalalabas mo sa gabi. Balang araw ay malalaman din yan ng marami. Humalakak lamang ito sa kanyang sinabi. Hindi natinag sa kanyang banta at hindi nagpapaapekto sa kanyang mga payag. Hindi bang yayari yan? Hanggat walang matibay na ebidensya ay mananatiling haka-haka lamang yan. Kaya ikaw, manahimik ka kung ayaw mo ng habang buhay na katahimikan. Ako ang puputol ng sungay ninyo kung hindi pa kayo magbabago, Direktor. Tandaan nyo yan. Hindi ko kayo tatantanan. Yaman din lamang na narito na ako. Ay ako ang dagang puputol sa mga ginawa nyong bitag sa mga inosenteng tao. Ang tindi mo ah. Ang mga kagaya mo ang gusto ko, bata. Matapang. Sige lang, haasain pa natin yung katapangan mo. Malay natin isang araw ay magising na at sabihin mong malaking halaga ng pera ang gusto mo. Abay maraming pera ang nakahanay. Depende na lamang yan sa kung paano mo gagamitin ang iyong talino. Hayop na katalinuhan yan. Hindi mo ako madadala sa ganyan, Direktor. Bagay na bagay talaga sa iyo ang pangalan mo. Kasing sama mo. Talagang pati pangalan ng impyerno. Ingles nga lamang. Mas lalong tumindi ang galit ng Direktor. Muli na naman siyang pinadampot. Isa na namang pagpaparusa. Sa isang araw at sa unang araw ng kanyang paghihimas rehas, 2 beses agad siyang napasok sa isang silid. Kung saan ay lahat ng pananakit at pamamaltrato ay nagagawa na ng mga ito. Parte malamang iyon ng mga pagpaparusa, subalit alinman doon ay wala siyang iniinda. Wala siyang pakialam. Hindi siya natatakot. Taglay niya ang bertod ng kabal dahil sa medalyon na matagal nang nasa kanya. Hapon na nang dalawin siya ng amang albularyo. May dala itong pagkain upang may panghapunan siya. Malungkot itong nakatingin sa kanya dahil sa kanyang sinapit. Pasensya na anak, hapon na akong nakasunod dito. Kasi may nagpapagamot pa. Maraming pasyente ngayong araw. Kumusta ka naman dito sa loob? Huwag mo na akong alalahanin, Tay. Kumusta nga pala ang tungkol kay Regan? Nahanap na ba ang tunay na pumaslang? Ikaw lang ang naririnig kong sospek, anak. Sino pa bang kasama niyo ng gabing iyon? Si Panoy, pero maaga siyang nagpaalam. Naiwan kami ni Regan. Pero nagpaalam din ako kay Regan na mauuna na ako nang maramdaman ko ng antok. Kung ganun, sino ang gumawa ng bagay na yun kay Regan? Desidido talaga ang asawa ni Regan na ituloy ang pagsampa ng kasong murder laban sa iyo. Hayop na yan. Kung sino man siya, pagdurusahan niyang ginawa niyang pagkakanulo sa akin. Alam ko may inggit sa akin ang gumawa nito. Humanda siya. Hindi ko pa tatahimikin ang buhay niya. Kung tinanggap mo lamang noon pa ang pagiging albularyo, wala sana itong mga sunod-sunod na pagsubok na nangyayari sa buhay mo. Hindi mo sana ito mararanasan. Masaya ka sana ngayon kasama ang mga anak at asawa mo. Para mo naman akong sinisisi sa lagay na yan, Tay. Pinapaalala ko lang sa iyo, anak, sa mundong ito, maraming hindi may paliwanag na bagay. Mga pangyayaring kahirap ipaliwanag ngunit iisa lamang ang solusyon. Kagaya nitong sa iyo, tanggapin mo ang kapalaran mo at tiyak na matatahimik na ang buhay mo siya, no? Kaya nga nakapagdesisyon na ako, Tay. Ibig bang sabihin ay pumapayag ka na, anak? Oo, Tay. Handa na ako. Puntahan mo ako dito tuwing araw ng Martes at Biyernes, Tay. Ituro mo sa akin ang paraan ng panggagamot at ang paraan ng pagbasa ng iniwang libro sa akin ni Lolo Wilhelm. Sigurado ka, anak? Totoo talaga yan? Hindi na magbabago pa ang isip mo? Oo, Tay. Handa na akong tanggapin ang aking kapalaran. Anak, ito ang ating misyon sa mundo. Kaya kailangan nating tuparin upang manatiling tahimik ang ating buhay. Hindi ko maintindihan, Tay.
Ang dami naman dyan na gusto. Bakit ako talaga? Hindi ko masasagot, anak. Ang Panginoon ang may gawa ng lahat sa ating buhay. Kung ano ang gusto niya, sundin lang natin. Kung ikabubuti naman ng lahat, bakit hindi? Tahimik lang siyang nakatulala. Humanda sa kanya ang pumaslang kay Regan. Iyon ang una niyang misyon sa buhay, isang albularyo ng kulungan. Ang mabigyan ng totoong hustisya ang pagkamatay ni Regan. Hindi yung siyang magbabayad sa krimen na hindi naman niya ginawa. Hindi pwedeng sa kanya yon. Ang dapat ay magbayad ang totoong may sala. Unang araw ng kanyang pag-aaral bilang albularyo, lahat ay mabusising itinuro ng kanyang ama. Unay kung ano ang ibig sabihin ng mga nakasulat sa libreta. Mga pagpapabuhay ng bisa at kung ano mang dapat niyang gagawin tuwing araw ng Martes at Biyernes. 2 araw sa isang linggo. Halos 2 buwan pa bago niya sinabi sa ama na nakuha na niya ang lahat ng itinuro nito na nanggaling sa libreta. Basta nasa ganitong larangan ka na, huwag ka nang maghanap ng gulo dito sa kulungan. Bawal sa iyong makipag-away ngayong inaaral mo ang panggagamot. Hindi ako nangaaway kahit kailan, tay. Itong mga preso ang talagang naghahanap ng sakit ng katawan nila. Bakit hindi ka ba preso? Ano ka dito, bisita lang? Tatay naman ang ingay. Basta hindi ako nag-uumpisa ng gulo. Sila, ayaw nila akong patahimikin. Seryoso anak, walang biro. Magpakumbaba ka dito kung nais mong maging tunay na albularyo. Huwag ka nang maging barumbado pa. Depende yan, tay. Abay hindi pwedeng may manakit sa akin. Hindi ako hayop na basta na lamang sisitahin. Pare-pareho kaming lahat dito. Kaya huwag silang magkakamali na harapin ako ng sisiga-siga. Talaga naman anak, hindi ka na talaga nagbago. Kailan ka pa ba magiging tahimik ulit? Tahimik naman ang buhay ko, tay. Binulabog lang naman ng mga taong nagpapasok sa akin dito. Nailing na lamang si Mang Dadoy. Manang-mana talaga ang anak nito sa lolo Wilhelm niya. Sa pagiging mainitin ng ulo, ngunit alam nito na nagtataglay din siya ng busilak na puso. Makalipas lamang ang 3 linggo na pagtuturo ni Mang Dadoy ay medyo may kagalingan na siya. Naging takot din ang mga kasama niya sa loob ng selda sa nakitang kakaibang katauhang mayroon siya. Maging si Boss Bakal at ang mga tauhan nito ay iniiwasan na siya. Hiniling niya sa ama na ibili siya ng kandila kaya agad din siya nitong sinunod. 12:00 ng gabi at tulog na ang lahat. Maingat siyang bumangon at gumawa ng ritual. Hindi niya patutulogin at patatahimikin ang taong pumaslang kay Regan. Pagkatapos niyang gawin ang ritual at naghintay na siya ng ilang linggo upang malaman ang resulta. Hindi niya kailangang pagdusahan ang kasalanan ng ibang may gawa. Kailangan paakuin niya ang tunay na may sala. Tignan lang natin kung hindi ka mababaliw kung hindi ka aamin sa kasalanang ginawa mong hayop ka. Anya sa kanyang sarili. Maaga pa lamang ng araw na yon ay ginising na siya ng kanyang katabi dahil nanginginig ito sa sobrang init. Ilang araw na itong lagnat ni Mulong, hindi pa rin magaling. Wala man lamang ibinibigay na gamot si Warden. Alam naman niyang may sakit ang karamihan sa mga preso dito. Para tuloy mga asong nagkakahulan dito sa loob ng kulungan. Sambit niya sa kanyang sarili. 1 linggo nang nagkasakit ang kanyang ibang mga kasamahan. Hawa-hawa na ang trangkaso at lagnat at wala man lamang pakialam ang mga opisyales sa labas. Bigla siyang napatingin kay Mulong nang magsalita ito habang nakapikit ang mga mata. Mamamatay na yata kami dito. Wala man lamang pakialam sa amin si Warden. Saad ni Mulong na nanginginig sa sobrang init ng katawan. Namumula ang pisngi, bibig at tainga. Bigla niyang naisip, para saan ang pag-aaral niya ng albularyo kung hindi niya gagamitin sa mga ito? Sandali lang, pagagalingin kita. Hinawakan niya ang noon nito, umusal ng orasyon. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang baso ng tubig. Niritwalan niya yon at makalipas lamang ng ilang minuto ay pinainom niya ito kay Mulong. Tila pinahid at nawala naman agad ang init nito sa katawan. Tagaktak ang pawis nito matapos inumin ng tubig na inusalan niya ng orasyon.
Ayos, wala na akong nararamdaman pa. Hindi mo naman sinabi sa akin na manggagamot ka pala. Nagtiis pa ako ng ilang araw. Yung ibang mga kasamahan natin nag-iisang linggo na. Halos hindi na kumakain. Sobrang payat na ng mga katawan. Nakakatakot. Baka kung ano nang mangyari sa kanila niyan. Hayaan mo sila Mulong. Hindi naman natin sila kaano-ano eh. Lah, titiisin mo sila. Alam mong may sakit din sila, hindi ba? Maawa ka rin sa kanila. Tao din naman sila eh. Bakit? Mga barumbado ang mga yan. Higit pa sa akin. Kaya hayaan mo silang magbayad sa kasalanang nagawa nila. Iyon naman talaga ang rason kung bakit sila nandito, hindi ba? Para pagdusahan ng mga kasalanang mga nagawa nila. Katulad mo, inosente rin si Lolo Sente. Ipinasok dito ang kaawa-awang matanda na yan. Pinagbintangan na nilaso ng sariling asawa. Nakausap ko ang matandang yan siya no. Kawawang sinapit niya. Isang dekada na yan dito. Wala man lamang pakialam ang pamilya. Kahit pamilya pinabayaan na siya. Tila tinusok ng milyong karayom ang kanyang dibdib nang marinig yon. Hindi niya alam na may ganoon pala sa loob ng kulungan. Iyan ba ang Lolo Sente? Turo niya sa matandang napansin niyang tahimik lamang at mahina na rin. Tila walang pakialam ang lahat sa kanya. Oo, siya nga. Ang kawawang si Lolo Sente. Hindi mo naman sinabi kanina pa. Oh, magaling ka naman na hindi ba? Hindi ikaw nang gumamot kay Lolo Sente. Puntahan mo, gamutin mo. Kawawa naman. Loko talaga to. Anong gagawin ko? Duduraan ko yung baso ng tubig tapos ipapainom kay Lolo Sente. Gagaling na ba siya dun? Baka mapuruhan pang lalo. Mas lalong naloko na. Ikuha mo nga na lang ako ng isang basong tubig. Pagagalingin natin si Lolo Sente. Tulungan mo ako nang sa gayon ay gumaling na ang lolo. Agad na tumalima si Mulong nang marinig yon. Kumuha ito ng isang baso ng tubig at iniabot sa kanya. Nilapitan niya ang matandang nakaratay sa maliit na tulugan. Hinawakan niya ito sa noo. Kagaya ng ginawa niya kay Mulong. Pagkatapos ay ginising ang matanda na tila nagbabaga na sa sobrang init. Hayaan niyo na ako, gusto ko na ring magpahinga. Lolo, inumin mo muna ito bago magpahinga. Nang sa ganun ay gumaling ka na. Kawawa ka naman, ilang araw na ba yung lagnat mo, Lolo Sente? Hindi mo ako naiintindihan. Gusto ko niyang magpahinga. Pahinga ng tuluyan ang gusto ko. Ano bang sinasabi mo, Lolo? Masarap mabuhay sa labas. Sana pinaglaban mo ang iyong karapatan. Walang karapatan ng katulad kong dukha. Walang katarungan sa katulad kong kapiranggot lang ang kita. Hindi mo na ako kailangan pang alalahanin dahil matanda na ako. Abi, mas barumbado ka pa pala kaysa sa akin eh. Bumangon ka nga dyan. Lolo inumin mo ito. Pangako kapag nakalabas ako dito, una kong aasikasuhin ka agad ang kaso mo. Minulat nito ang mga mata at tinitigan siya ng malungkot. Iniangat nito ang ulo at nilagay ang dalawang palad doon. Ginawa itong unan. Tingin mo ba may uuwian pa ako kapag nakalabas ako dito? Hindi ka na ba dinadalaw ng mga kaanak mo dito? Sinuka na ako ng aking pamilya kaya wala nang sa isa ang buhay kong ito. E di mas lalong magpursigi ka na dapat na bumangon para ipakita mo sa kanila na kahit wala sila, kahit isinuka ka nila, nakatayo ka pa rin at kaya mong panindigan ang buhay na mayroon ka. Dali na, inumin mo na ito. Hindi na siya nag-aksaya ng laway. Hinawakan niya ang ulo nito. Inalalayan at pagkatapos inilagay sa bibig nito ang baso. Wala nitong magawa pa kundi ang inumin na lamang yon. Katulad kay Mulong, mabilis itong gumaling. Pinagpawisan lamang ito at maayos na kaagad. Ang galing. Magaling ka manggagamot. Mga kasama, magaling na ako. May manggagamot tayong kasama dito sa loob. Biglang sigaw ni Lolo Sente. Napahilot na lamang siya sa kanyang sentido. Hindi man lamang niya ito nabigyan ng babala na huwag ipagsasabi na isa siyang manggagamot. Lolo Sente! Sambit na lamang niya. Isa-isang lumapit sa kanyang mga kasamahan sa loob ng rehas na yon. Hindi niya matanggihan dahil nakapila ng mga ito sa kanya. May nagtutulakan pa at may nagsisingitan. Sige, kung ganyan kayo kagulo sa tingin nyo ba magagamot ko kayo?
Umayos na kayo. Pagkakataon na natin itong gumaling. Mamili kayo. Mamamatay tayo dito o pagagalingin tayo ni Shano. Yan, ganyan nga. Ikaw, Boss Bakal. Ang bilis mong sumingit. Ay, ako na naman ang nakita mo. Marami namang sumisingit ah. Lahat ng sumingit bumalik sa likod. Matuto kayong lumugar. Pareho lang naman tayong lahat dito. Ikaw sa pinakadulo, Boss Bakal. Halata talagang pinag-iinitan mo ko eh. Ako na nga itong dihado sa'yo. Magrereklamo o pupunta sa dulo? Eto na, pupunta na. Bumusangot na lamang itong tumungo sa likuran. Ngunit wala itong magawa dahil siyang masusunod. Mabuting at gagamutin pa siya nito sa kabila ng pagsisiga-sigaan nito sa kanya. Natapos niyang gamutin ang lahat at sobrang nagpapasalamat ang mga ito dahil sa wakas ay bumalik na ang normal na kondisyon ng mga yon. Simula noon ay nakayuko na ang mga ito sa kanya. Ayos na rin at wala nang naging siga pa. 1 linggo mahigit ang nagdaan. Simula nang gumawa siya ng ritual para sa taong gumawa ng krimen na siyang dahilan ng pagkakulong niya. Mahigit 1 linggong pagkabagot. Dahil wala pa ring resulta, ngunit sa araw na yon, 1 dalaw ang nagpalabas sa kanya ng panandalian sa selda. Himala, tanong naisipan mong dinalaw mo ko rito? Tanong niya kay Panoy na nooy nakaupo sa harapan ng mahabang mesa. Shano, kumusta ka na dito? Pasensya na kung ngayon lang ako nakadalaw. Ayos lang, hindi ko nga inaasahan ang pagdalaw mo eh. Anong nangyari? Bakit ang payat mo? Hindi ka ba kumakain? Saka ang itim ng paligid ng iyong mga mata. Hindi ka yata natutulog eh. Hirap nga ako makatulog. Ewan ko kung bakit. Hindi ako makatulog eh. Saka lagi akong binabangungot. Nako, manalangin ka bago matulog. Saka dapat malinis ang puso mo. Malinis naman, hindi ba? Hindi ito nakasagot sa kanyang naging tanong. Hindi rin ito makatingin sa kanya ng diretso. Alam niya na noon pa lamang ay ito na talaga ang salarin. Kaya ito dumagdag ng 1 bote ng alak ay upang lasingin pa sila ni Rega ng gusto. Dahil may masama itong binabalak. Ang mali lamang niya ay nagpadala siya sa lasa ng alak. At sa samahang magkaibigan na hindi niya inaasahan ang isa'y kaalyado ni Judas. Kumusta na pala ang daloy ng kaso mo? Kaso ko? Tingin mo ba sa akin talaga ang kasong ito, Panoy? Hindi ba dapat pinagdurusahan ito ngayon ng totoong may sala? Hindi ito makatingin sa kanya. Pilit nitong inililihis ang usapan. Sinakyan na lamang din niya ito. Hindi niya ipinahalata ang kanyang pagdududa. Alam niyang malapit na rin itong sumuko. Hihintayin niya ang oras na yon. Nang magpaalam ito'y balik rehas na naman siyang muli. Hindi niya tinigilan ang ritual. Hanggang sa tuluyan ng sumuko sa istasyon ng pulis si Panoy. Inamin na nito ang lahat ng pagkakasala. Inamin lahat ng pagkakamali. Balak talaga nitong paslangin si Regan upang maagaw ang asawa nito na dati nitong kasintahan. Inamin nitong inosente siya at walang alam sa krimen. Dahil dito'y biglang laya siya at pinalitan ni Panoy. Pasensya na siya, no? Nadawit ka pa sa pagkakamaling nagawa ko. Ayos lang, ang mahalagay natuto ka nang umamin sa pagkakamali mo. Dahil hindi ako matahimik, gabi-gabing bumabalik ang eksena ng pagpaslang ko kay Regan. Paulit-ulit na para ako mababaliw. Hindi ako pinapatulog. Pag-amin nito, hindi niya inamin na siya may kagagawan nun kung bakit hindi ito matahimik. Ang mahalagay mapagbayaran na nito ang napakalaking kasalanan nito sa Diyos. Kanya-kanyang paalam ang mga preso sa kanya. Kung kailan kampante na kami na may magpapagaling sa amin dito, kapag may karamdaman kami, saka ka naman maabswelto. Si Raulo talaga tong si Tongtong. Wala nga namang ikukulong dito si Shano kahit walang kasalanan. Wala nang astig tapos albularyo dito sa loob ng kulungan. Sayang, para na sana tayong may sariling doktor dito sa loob eh. Saad na rin ni Boss Bakal. Sumikat ka na pala dito sa loob ng kulungan, Shano. Lintik na kasikatan yan, Panoy. Sa kulungan pa. Parang si Ichigaray lamang eh. Sumikat dahil sa bitay. O siya, magpapaalam na ako dahil kanina pa ako nakatambay dito. Shano, mag-iingat ka. Biglang singit naman ni Lolo Senti. Oy Lo,
Pupuntahan naman talaga sana kita sa pwesto mo bago ako umalis. Huwag ka mag-alala. Babalik ako at aasikasuhin ang kaso mo. Ayos lamang kahit hindi na siya, no, matanda na ako. Magiging pabigat lamang ako dyan sa labas eh. Ayan ka na naman lolo. O siya, babalikan kita ah. Paalam na sa inyong lahat. Umuwi na siya para ipaalam sa ama na sumuko na si Panoy, ang totoong may sala sa pagkamatay ni Regan. Sabi sa iyo, magiging maayos ang lahat kapag tuluyan mo yan tinanggap ang iyong totoong misyon. Eh hindi rin naman yung susuko kung hindi ko niritwalan tay. Kaya nga, kung hindi sa kaalamang mayroon ka, kung hindi mo tinanggap ang pagiging albularyo, hindi mo magagawa ang ritual, hindi ka sana nakalabas ng kulungan. Sige na tay, oo na, heto na. Tinatanggap ko na ng buong kalooban. Salamat naman, hindi na ako mag-aalala para sa iyo. Saka may katulong na ako. Kita mo yan at may paparating na pasyente, ikaw na ang gumamot. Uwi ka ng kanyang ama. Hindi niya ito natanggihan. Ng mga kapitbahay na ito siya mismo ang sumalubong sa mga ito. 4 na lalaki ang nagpapalitang buhatin nito. Nasa loob ng kumot na ginawan duyan at pinagbubuhat ng 2. Ano bang nangyari dyan? Nariyan ba si Mang Dadoy? Ipapagamot sana namin ang aming bunso. Ano bang nangyari dyan sa bunso ninyo? Matagal na siyang may sanib, pabalik-balik. Ang dami na naming napuntahang albularyo. Malayo ba ang bahay nyo? Sa pinakadulong baryo pa ng bayan. Naku, ang layo. Pumasok na kayo. Pinahiga sa loob ng bahay ang babae na edad 18 anyos. Butot balat, halos lumuwa na ang mga mata. Sobrang puti dahil hindi na nasikatan ng araw. Na paano ba yan? May sanib daw tay. Nako, mukhang matindi to. Ikaw ang gumamot anak. Susubukin natin ang galing mo sa panggagamot. Ha? Hindi ko yan kaya tay. Ano bang hindi? Mas malakas ang kapangyarihan na mayroon ka kaysa sa akin. Tay, nakakatakot naman yan, sanib yan eh. Walang nakakatakot dyan. May kapangyarihan kang kontrahin sila kaya hindi ka dapat matakot. Ano ba naman, sa dami ng pwedeng maging pasyente, sanib pa talaga. Kampo ng kadiliman ng kalaban ko nito. Bulong pa niya. 13 kandila at 3 bala ng armas. Iyon ang inabot sa kanya ng kanyang ama. Umpisahan mo na anak, kaya mo ang mga yan. Ang mga yan? Oo, 5 elemento ang sumanib sa katawan niya. Harapin mo sila, alam kong kaya mo yan. Mang Dadoy, huwag mo naman sanang ipagpraktisan sa anak mo, ang bunso naming kapatid. Iligtas mo naman ang buhay ng kapatid ko. Pagmamakaawa ng kapatid ng dalaga. Sinisigurado ko sa iyo, magaling itong anak ko at magtiwala lamang kayo. Napilitan na lamang si Shano na gawin ang pinapagawa ng ama. Agad niyang inumpisahan ang ritual. Sinindihan ng 13 kandila. Paikot itong pinatirik sa kinaihigaan ng dalaga. Paano ba to? Boy pa kaya to pagkatapos ng gagawin ko? Ano ba yan, Shano, yung bibig mo? Tay naman kasi. Hihirit pa, umpisahan mo na. Umupo na lamang siya sa harapan ng dalagang nakaratay. Umusal ng orasyon pagkatapos ay inipit sa mga daliri ng dalaga ang mga bala ng baril. Nang pigain niya yun ay napahiyaw ng sobrang lakas ang dalaga. Kaya mo yan, Noemi. Lumaban ka. Maging matapang ka na lamang, anak. Sambit ng lalaking nasa 60 anyos ang edad. Ito si Mang Lemuel na ama ni Noemi. Bakit niyo ako ginagambala? Nananahimik ako rito. Hayop na kapring ito. Ikaw pa talaga nang gagambalang hayop ka. Lumabas ka dyan sa katawan ng dalaga. Ayoko. Hindi. Lalabas ka dyan kung ayaw mong maging abo. Labas. Sigaw niya sa bipigang muli sa daliri ng dalaga. Nakakaawa ngunit kailangan niyang gawin. Akin ang katawang ito. Masyadong mahina. Kaya akin na lamang. Sigaw muli ng kapre. Muli itong humalakhak at sa pagkakataong yun ay boses babae naman ito. Malumanay ang boses. Animoy mapanghalina.
Hayop naman. Sino naman yan? Ako ang isang engkantada na nawalan ng bahay. Sinira nila ang aking tahanan. Kaya itong mahinang katawang ito ang siyang magiging kapalit. Umalis ka na, kapre. Walang ya. Kayo talaga nag-aaway sa katawan ng babaeng yan. Umalis na kayo dyan. Kayong 5. Yung 3 nananahimik dyan, wala kayong planong lumabas. O sabay-sabay kayong magiging usok. Nakahanda na ang langis na pinagbabara ng asin. Siguro naman alam nyo na kung anong mangyayari sa inyo kapag ipinainom ko ito sa dalagang sinaniban nyo ng sabay. Akala mo naman matatakot kami. Kaya niyang sinabi nila, mahina ang katawang ito. Kaya sa amin na ito. At nakisali ka pa talagang hayop kang duwende ka. Ayaw nyo talagang tantanan ng babaeng ito Eh di pasensyahan tayo. Sandali, wag mo akong idamay, susuko na ako. Palabasin mo ko. Sino ka naman? Bakit ka nandyan? Isa akong mangkukulam. Galit ako sa babaeng yan. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang aking apo. Dahil sa sobrang talino na, sobrang ganda pa. Kaya ang nagustuhan ng apo ko, sa kanya nagkagusto. Dahil doon ay nagawa ng apo kong tapusin ang sariling buhay dahil sa babaeng ito. Napaka-konsentidor mo naman palang, Lola. Kaluluwa na nga lamang ng apo mo, mas lalo mo pang nilugmok sa impyerno. Hindi kasalanan ng babaeng ito kung pinanganak siyang maganda at matalino. Ang problema dito ay ang pagiging mainggitin nyo. Samahan mo na lamang pala ang apo mo sa impyerno. Hindi magandang bagay na pag-gala-gala ka pa rito sa mundo. Marami ka pang taong maaabuso kapag ganyan. Hindi ayoko pang mamatay. Hindi mo pwedeng gawin to. Wala na, uminit na ang ulo ko sa iyo. Bahala ka ng pagdusahan ng buhay sa impyerno. Agad na sinimulan niya ang pagsupil sa 5 kaluluwa na nasa loob ng katawan ni Noemi. Napahiyaw ang dalaga sa sari-saring boses na lumalabas sa kanyang bibig. Nakakarindi, nakakapangilabot, at ilang sandali lamang ang lumipas ay nakatulog na ng mahimbing ang dalaga. Nakita niyo yon? Ang bilis lamang, hindi ba? Ngunit tiyak na hindi na ang mga yon makababalik pa. Yung matandang mangkukulam na napaslang ni Siano, malalaman niyo yan. Nasa baryo niyo lamang din yan. Madalas kapitbahay lamang kapag may pinaglalamayan na matandang babae sa pagbabalik ninyo sa inyong baryo. Sinasabi ko sa inyo, siya yon at tiyak ako doon. Hindi namin pinagsisihan na dito kami dinala ng aming mga paa, Mang Dadoy. Maraming salamat sa inyong mag-ama. Walang anuman, ang misyon ay misyon. Kailangan naming panindigan ang trabaho naming ito. Kailangan dahil pananagutan namin sa Diyos. Kapag hindi namin nagawa ang aming misyon o obligasyon sa mundong ito. Salamat naman kung ganyan, sasabihin namin sa aming mga kababaryo. Si Siano ang anak mo, Mang Dadoy. Ang siyang pinakamagaling na albularyo na aming napuntahan sapagkat sa dami ng aming nilapitan na manggagamot, halos butot balat na ang anak ko'y hindi tinatantanan ng katawan niya ng iba't ibang kaluluwa. Dito lang pala matatapos ang lahat ng paghihirap ng aking anak. Saad pa ng ama ni Noemi. Samahan niyo muna dito ang anak niyo ng 1 linggo o masigit pa. Gusto ko lamang masiguro na maayos na nga ng tuluyan yung buhay niya at hindi na pinagtangka ang agawin ng ibang elemento. Saad din ni Siano sa ama ng dalaga. Walang alinlangan itong pumayag. Ang mga anak nitong lalaki ang nagkuwento sa bisa ng panggagamot ni Siano sa dalagang kapatid na si Noemi. Ibinalita ng mga ito sa baryo ang lahat, maging ang tungkol sa pinsala ng matandang mangkukulam. Naging tanyag na albularyo si Siano sa maraming baryo na umabot na rin sa bayan. Narinig yun ng panganay at dalagang abo ng mangkukulam na matanda. Galit na galit itong pinuntahan ng bahay ng mag-ama. Nagkunwa rin pasyente, ngunit ang totoo ay gusto lamang nitong alamin kung anong uri ng kapangyarihan at kung paanong paraan ng panggagamot ang kanilang ginagawa. Naabutan pa nito si Noemi na magaling na at nakatambay sa bahay nilang mag-ama. Kilala mo pala sila, Noemi? Di sa kanyang mga kapatid at ama mo rin narinig ang tungkol sa panggagamot namin ni tatay. Hindi kayo nagkamali, sa kanila ko nga nalaman.
Iniwanan ka lamang ba nila dito, Noemi? Oo, Ate Emang, maayos naman na ako. Nakarecover na. Baka sa susunod na linggo'y makakauwi na ako ng bahay. Magaling nga namang gagamot itong napuntahan ninyo. Oo nga po, kaya sobra ako nagpapasalamat. Hindi ko alam ang mga nangyayari sa buhay ko. Ang dami na palang ng may-ari ng aking katawan. Hindi ko man lamang nalaman. Ganon ba? Mabuti naman. Sobra naman pambobola yan, Noemi. Oo nga pala, ang karamdaman yung nais niyong ipagamot. Mukhang maayos naman kayo ah. Bigla itong nagulat sa kanyang naging tanong. Hindi kaagad ito nakatugon. Oo nga pala, Ate Emang. Nakikiraming nga pala ako sa pagkamatay ng Lola Posiana. Kamamatay lang ni Ella noong nakaraang 2 buwan. Ngayon si Lola Posiana naman. Biglang wika ni Noemi. Oo nga't napakasakit. Hindi ko matanggap ito. Hindi ako titigil. Hahanapin ko ang hustisya para sa kanila. Habang nakikinig sa usapan ay napakunot ng noo si Siano. Ang buong akala niya ay magsasalita pa ito tungkol sa pinag-uusapan. Subalit bigla itong lumingon sa kanya. Pakitingnan mo naman itong bukol sa binti ko. Kako baka hindi ito normal. Ang tagal na nitong tumubo sa paa ko Agad niya sinilip upang tignan yon. Nagulat siya nang bigla itong mapakapit sa kanyang buhok sabay sandal sa dingding. Aray ko naman. Pasensya na, masakit talaga yan Gusto ko sanang subukan na tumayo. Natahimik na lamang siya dahil naintindihan niyang masakit talaga kapag tinubuan ng pigsa. Muli sana niya yung sisilipin subalit bigla naman itong nagpaalam. Akala ko ba gusto nung magpagamot? Ate, huwag kang matakot kay Kuya Siano. Magaling po siyang manggagamot. Araw-araw maraming pasyente nagpupunta rito para magpagamot sa kanya. Sige, babalik na lang ako siguro. Naalala ko kasi may pupuntahan pa pala ako. May mahalagang lakad pala ako ngayon. Ano ka ba, Kuya Siano? Ayos lang na mag-isa ako dito dahil malaki naman na ako Mahina ang pagkatao mo, Noemi. Kaya mabilis kang madaya ng mga elemento. At ang kagaya mo hindi dapat nag-iisa. Mamaya mapagtripan ka na naman ng mga yon. Ito ang Biblia. Magbasa ka nito lagi. Nang sa gayon ay hindi ka madaya sa mga elemento. Salamat sa pag-aalala palagi sa akin, Kuya Siano. May isa nga pala akong hiling, Noemi. Ano po yun, Kuya? Pwede bang Siano na lamang ang itawag mo sa akin? Huwag mo nang isama yung kuya. Sige po kung yan ang gusto nyo, Siano. Saka huwag mo na rin isama yung po. Hindi pa naman ako matanda respeto lang naman po yan Alam ko pero parang nakakatanda lalo Napatawa na lamang ang dalaga sa kanyang naging reklamo. Ngunit sinunod naman ito ang kanyang hiling. Iniwan niya ito para magabang ng mga dumuong na bangkang mananagat. Nang makabili ay umuwi na rin ito kaagad. Saktong pagdating niya sa kanilang bahay ay nandoon ang ama ni Noemi. May dalang mga gulay. Ang kanyang ama na galing sa panggagamot dahil sa pinatawag sa kabilang baryo. Ang siyang sanang magluluto ng isdang dala niya. Ngunit iginiit ni Noemi na siya na ang magluluto. Wala akong ginagawa kaya ako nang magluluto. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay biglang sumakit ang ulo ni Siano. Tila may tumusok na kung anong bagay sa kanyang utak kaya napasa po siya sabay pikit. Anong nangyari? Parang may tumusok sa aking ulo Hiyaw niyang muli sabay sapo ng kanyang tagiliran. Ano bang nangyayari sa iyo, anak? Tay, parang may bagay na tinutusok sa ulo ko, sa gilid ko. Aray! Sigaw naman niya sabay taas ng kanyang paa. Ang paa naman niya ang inaatake ngayon. Hindi maganda ito, kinukulam ka anak. Ako? Sino namang gagawa nun? May pinaslang kang mangkukulam. Tiyak na kaanak niyang gagawa nito sa'yo. Abay niya ilibig na ang mangkukulam ngayong hapon Sabat naman ni Mang Limuel. Sino po, Tay? Ang Lola Posiana. Siya ang isa sa mga nagpapahirap sa iyo, anak. Si Lola Posiana? Ang lola ng kaklase kong tinapos ang sariling buhay. Nandito kanina si Ate Emang ang ate ni Ella. Naghatinginan sila ni Noemi at napagtagpi-tagbian lahat, maging si Mang Dadoy at Mang Limuel. Hindi maganda to. Kailangan nating kontrahin ang ginawa nilang atake sa iyo, anak.
Lokong Emang yun na isahan ako. Sige lang tay, ako na ang bahala. Agad siyang pumwesto sa harapan ng altar. Kumuha ng kandila at sinindihan. Nilagay ang kanyang kamay sa libretang pag-aari. Umusal siya ng makapangyarihang orasyon pangontra sa kulam. Habang ginagawa yun ay biglang namatay lahat ng mga lampara maliban sa kandilang nakasindi sa altar. Ito lamang ang tila hindi malapitan ng hangin. Paikot-ikot sa loob ng bahay ang hangin ngunit tahimik sa labas. Kahit isang dahon ay hindi magalaw dahil sa sobrang tahimik ng paligid. Kaya lang ba anak? Kailangan mo ba ng aking tulong? Wala ito tay, humanda sa akin ang Emang na yon. Magmamakaawa siya ng gamot dahil buong katawan niya magkakaroon ng pigsa. Anak, gamitin mo ang... Tay, ang sabi maaaring ibalik sa may gawang kanilang maling pag-atake sa kapwa. Hindi ba? Kaya ibabalik ko sa kanyang lahat. Baka mapaslang mo naman siya anak. Kagaya natin ay tao din yan. Napaslang mo na nga ang lola niya pati ba naman siya ipapaslangin mo rin. Hindi ko na yun kasalanan tay. Sa kanya ito galing at binalik ko lamang. Huwag mo muna akong istorbohin tay. Lumalaban siya at ramdam ko yon. Agad na tumahimik ang kanyang ama. Kumuha siya ng langis at ipinahid sa kanyang noo, saka sa tiyan at mga paa. Pagkatapos ay may isinulat na Latin sa isang puting papel. Pinatakan niyo ng langis na ginamit niyang pamunas. Pagkatapos ay sinunog yon gamit ang kandilang nakatirik sa altar. Matapos sunugin yun ay hinipan niya ang abo, kaya kumalat yon sa altar. Tumayo siya na tila ba walang nangyari. Kahit anong atake niya sa akin ay hindi na yun tatalab, pero ang ginawa ko sa kanya, manghihingi siya ng gamot sa akin para lamang gumaling siya. Pagkatapos kumain ay mahimbing silang nakatulog magdamag. Unang bungad sa umagay si Emang kaagad ang naging bisita nila. Hindi na siya nagtaka pa dahil iyon ang bulong at utos niya sa kanyang gabay. At ang gabay ni Emang na alagad ng dilim na siyang inutusan ni Emang, bulag na ngayon. Walang kakayahan na atakihin siya. Kaya nang gisingin siya ni Mang Dadoy ay alam na agad niya kung sino ang taong may kailangan sa kanya. Hayaan mo siyang maghintay tay. Grabing pinsala ang binigay mo anak. Halos hindi na makilala. Hindi ako tay. Ang gabay ko ang gumawa nun. Ikaw pa rin ang nagutos. Pambihira ka naman no. E di kayong dalawa na ng iyong gabay. Yun, parang ganoon na nga po. Pero ibinalik ko lamang din naman sa kanya tay. Nang malaman niya kung sino ang kinakalaban niya. Ay nako, o bueno, puntahan mo na. Sige na nga lang at pupuntahan na. Napilitan siyang sumagot. Mabigat ang katawang bumangon siya sa kanyang silid-higaan na gawa sa sahig na kawayan. Lumangit-ngit pa ito ng apakan niya habang palabas siya ng kanyang silid na yon. Naabutan niya si Emang na namimilipit na sa sakit. Salamat at lumabas ka rin. Gamutin mo naman ako. Mas dumami pa ang pigsang kahapon ay nasa binti ko lang eh. Tinitigan niya ito. Hinintay na magsalita ng pag-amin. Subalit wala. Nais pa rin itong panindigan ng maling gawa nito. Mukhang inosente ang muka. Magandang babae na hindi kita ang sungay. Kaya naiirita siyang tignan ito ng matagal. Huwag na nga tayong maglokohan pa, Emang. Bakit po? Ano bang problema? Huwag mo ako mapopo dahil kaidaran lamang kita. Diretsahan na tayo, Emang. Alam kong apo ka ni Ponsiana, ang mangkukulam na isang nagpahirap kay Noemi. At dahil sa alam mong akong tumugi sa lola mo, eto ka't gumaganti. Malas mo lamang at mas malakas ang gabay ko sa'yo. Isa pa mas malakas talaga ang gabay ng mga alagad ng kabutihan. Kaya hindi ka na dapat magtaka kung bakit natalo kita. Alam mo pala, kaya naman pala parang wala kang nararamdaman. Naharang pala ang kapangyarihan ko. Oo, at ang kapal ng mukha mong magpagamot pa dito sa akin. Matapos ang lahat, kung kalikutin ko kaya lahat ng pigsang yan. Wag, parang awa mo na. Hindi na ako uulit pa. Pasensya na Emang, kapag talaga alagad ng dilim, alanganin ko ng bigyan ng pagkakataon. Magsisi ka na lang ng 1,000 beses baka sakaling makailag ka pa sa lawa ng apoy. Malay natin, pero hindi Ang mga katulad nyo'y wala ng pag-asang mapasok pa sa paraiso ng langit.
kaya talagang pasensyahan na. Pagdating mo mamaya sa inyong bahay, diretso ka nang maging mahimbing habang buhay. Anong ibig mong sabihin? Ano pa nga ba, Emang? May iba pa bang ibig sabihin yon? May talino ka rin, alam ko. Walang hiya ka. Hindi ko hahayaang gawin mo yon. Magkakamatayan tayo ngayon. Hindi kita uurungan, Emang. Sa lagay mong yan, sa tingin mo ba'y kaya mo pang lumaban? Hindi ito nagsalita. Bagkus ay bumuka lamang ang bibig nito. Naging itim ang mga mata at maging andila. Agad niya itong kinondra at isang makapangyarihang Latin na orasyon. Ilang sandali pa'y naramdaman niya ang paninikip ng dibdib. Nilabanan niya yon. Patuloy lamang siyang umusal ng orasyon. Alam mong masama ka, kaya alam mong hindi ka mananaig sa akin kahit ano pang gawin mo. Muli niyang inusal ang napakabigat na orasyon. Nakikita niya ang paghihirap ni Emang, subalit patuloy pa rin itong lumalaban. Pero kailangan na niya itong puksain. Bigla itong nawala sa kanyang harapan. Hinayaan na lamang niya. Alam din naman niyang wala na itong magagawa pa. Naghihingalo na ito at nagtitiis sa napakaraming pigsa na kumalat sa buo nitong katawan. Kinabukasan ay nabalitaan na lamang nila kay Mang Limuel na pinaglalamayan na si Emang. Wala na tayong magagawa pa. Ang kasamaan ng pinairal niya. Kaya nga itong mga mangkukulam at mambabarang hindi dapat sila pakalat-kalat sa lipunan. Abusado sila sa mga tao. Sila na ang may kasalanan, sila pa ang abusado. Sinabi mo pa, Mang Limuel, ang kaalaman ng dilim na masyado nang kumakalat ngayon. Dapat na itong puksain. Kasangga tayo sa pagpuksa, tay. Sobrang swerte ng baryong ito dahil mayroong mag-ama na kagaya nyo. Salamat pala sa panggamot kay Noemi, ang aming bunso. Magpapaalam na rin sana kami. Uuwi na kami bukas ng maaga kung hindi nyo mamasamain. Ay oo naman, kung maayos na talaga ang pakiramdam ni Noemi, bakit naman hindi? Mang Limuel, pwede ba akong dumalaw sa inyo minsan? Abay, bukas ang pintuan ng aming bahay sa ano. Kahit anong oras pwede kang pumasok. Ikaw pa ba? Utang namin sa iyo ang buhay ng aming anak eh. Naku po, ang Diyos lang po ang nagmamayari ng ating buhay. Sa kanya natin ito utang, hindi kanino man. At gusto ko rin magpaalam sa inyo, Mang Limuel. Gusto ko sanang ligawan si Noemi. Mas lalong nakakatuwa yan. Ano ba't may mag-aalaga na sa anak ko? May magmamahal ng tunay at hindi siya lulukohin. Kaysa mag-asawa siya o makipagrelasyon sa kaidaran niyang walang pananaw sa buhay. Pero syempre, ang anak ko pa rin ang magdedesisyon niyan kung mamahalin ka niya o hindi. Ayoko rin namang pangunahan ng anak ko sa damdamin niya. Maling-mali yon. Tama po kayo, Mang Limuel. Napakabuti niyo pong ama. Hindi niya minadali ang panliligaw kay Noemi. Gusto niyang ipakita na seryoso siya rito. Hindi niya tuluyang kinalimutan ang unang asawa at mga anak. May espesyal na lugar ang mga ito sa kanyang puso. Ngunit gayon pa man, hindi niya rin ibabaliwala ang kanyang bagong damdaming sumibol. Tao lamang siya at hindi niya kontrolado ang lahat sa pagkatao niya, lalo ng isip at damdamin na pabago-bago. Pinuntahan din niya si Lolo Senti sa kulungan. Gaya ng pangako niya rito ay asikasuhin niya ang kaso nito upang mabigyan ng laya ang matanda. Hindi ko naman nakalaing tutuparin mo pala ang pangako mo sa akin siya ano. Ayaw po naman, Lolo Senti. Bakit po? Mukha ba akong scammer? Biro lang po. Matagal ka na palang dapat na nakalaya eh. 6 na taon lang ang sentensya mo eh. Umabot ka ng dekada sa kulungan. Kaya ngayon kukuhanin na kita. Tayo na ang bago magpamilya. Naluha ang matanda nang marinig yon. Binihisan niya ito at binigyan ng masarap na pagkain. Tuwang-tuwa rin si Mang Dadoy dahil parang nagkaroon ulit ito ng ama. Lolo, sama tayo mamaya sa kabilang baryo ah. May hinaharana ako dun eh. Malapit ko na yung mapasagot. At oras na mapasagot ko siya, nako, kasalan na agad ito lo. Abay, masaya yan. Magkakaapo na rin ako. Ako ang mag-aalaga ah. Napatawa na lamang siya. Si Lolo Senti at si Noemi. Sila ang mga taong magpapabuhay muli sa kanyang kaligayahan sa buhay. Doon din napag-alaman na si Mang Limuel na ama ni Noemi ay ang nawawalang bunsong kapatid ni Lolo Senti. Nagkakilala lamang ang dalawa dahil sa nakitang literato ng mga magulang ni Lolo Senti
sa bahay ni na Mang Limuel. Doon niya naalala na ang bunsong kapatid niya na Limuel ang pangalan na nawala noon sa sakahan at hindi alam kung sino ang kumuha. Halos 5 dekada na ang nakararaan. Kaya ngayon, ang inakala niyang wala na siyang babalik ang pamilya ay mayroon pa palang naghihintay sa kanya. Naging masaya ang magkapatid sa muli nilang pagkikita at pagsasama at dahil yon kay Shiano. Hanggang dito na lamang po ang kwento mga ka-DM. Maraming salamat po sa inyo.